Shui Consultancy. www.pakbettv.com. Para hindi na kayo mahirapan mga kapakbet, narito na ang madaling guide kung paano at saan ilalagay ang salamin sa bahay. Ang mga salamin ay matagal nang ginagamit bilang cure in feng shui na kung saan ay it deflects o tinataboy nito ang mga bad energies sa isang bahay palabas ng bahay. Pero sanhi ito ng kamalasan kapag mali ang posisyon at paggamit nito sa bahay. Kaya naman mga kapakbet, ilista mo na ang mga ito at i-check mo na ngayon ang mga salamin mo sa bahay. Avoid mirrors reflecting toilet, doors, or sharp edges. Una mong tandaan mga kapakbet ay huwag kang maglalagay ng salamin katapat ng toilet doors o kahit anong sharp edges sa bahay katulad ng edges ng isang square table o ibang figurines. Ang toilet ay puno ng negative energy at kapag itinapat mo rito ang iyong salamin sa bahay, madodoble ang negativity. Same case with sharp edges mga kapakbet dahil ang mga sharp edges ay isang poison arrow at gagawin lang kayo nitong iritable. We have crossed one more milestone. It's only the beginning. Visit our new store Kapakbet. Unit 1004 Cityland Shaw Tower, corner St. Francis Shaw Boulevard, Mandaluyong City. It is best to place mirrors in the living and dining room. One of the best places sa bahay na pwede nyong lagyan ng salamin mga kapakbet ay ang sala at ang dining room. Makakatulong ito upang expand ang espasyo ng silid at doblihin ang swerte sa bahay lalo na kung nire-reflect ng salamin nyo ay pleasant views katulad ng garden sa labas ng bahay nyo o hindi naman kaya ay good house decorations or water fountain. Para naman sa dining area ng bahay, makakatulong ang salamin to improve yung energy sa loob at doblihin ang inyong prosperity. Okay lang kung ito ay nakatapat sa lamesa ng dining room. Number 3. Place a mirror in your office or tindahan. You can also place a mirror sa inyong office or tindahan sa bahay mga kapakbet para dumoble ang inyong kita at maging successful ang negosyo o business na meron kayo. Place the mirror reflecting your customers or the cash register ng inyong tindahan. Ika-4, huwag maglagay ng salamin sa kwarto. It is must in feng shui mga kapakbet to never put a mirror inside your bedroom lalo na kung nakatapat ito sa kama nyo sa kwarto. Ito ay dahil malas ang ganitong gawain. Mirrors in bedroom can drain your personal energy at gagawin lang kayo nitong palaging pagod kahit natulog at nakapagpahinga na kayo. Kung hindi maiiwasan, takpan ang salamin kapag matutulog kayo. Ika-5, gumamit ng mirror kapag nagmumukhang masikip ang isang silid sa bahay. Kung may part sa inyong bahay na masikip mga kapakbet, you use the power of mirrors to reflect the view and make it expand. Makakatulong ito upang magmukhang maluwang ang isang masikip na silid. Ika-6, avoid placing mirror reflecting the stove or the kitchen. The kitchen of the house o ang kusina ng bahay mga kapakbet ay ang isang fire energy. At kapag itinapat mo ang salamin mo sa stove or sa kusina ng bahay, dodoblehin nito ang fire energy sa buong bahay at hindi ito maganda. Ito ay dahil maaaring masunog ang inyong swerte. Magkakaroon kayo ng wealth loss, unexpected expenses at maaaring maging mainitin kayo palagi sa bahay. Ika-7, huwag gumamit ng sirang salamin sa bahay. It is a big no kapakbet to use broken mirrors or kahit may crack man lang ito. This kind of mirror produces distorted reflections lalo na kapag mukha mo ang nandito at hindi ito magandang tignan. Maaaring ang suwerte at kaunlaran nyo sa buhay ay parang isang basag na salamin. Ika-8, don't place a mirror facing your main door. Iwasan ding maglagay ng salamin katapat ng main door ng bahay mga kapakbet dahil hindi makakadaloy agad ang enerhiya sa bahay. Lalo na kung Gucci ito dahil ang mirror facing your main door will immediately deflect the coming energy. Magreresulta ito sa disruption of energy flow sa bahay nyo. Ika-9, don't place a mirror facing the toilet bowl. Kung may salamin sa banyo mga kapakbet, okay lang, pero never ever place your mirror facing the toilet bowl.
dahil dodoblehin lang nito ang negative energy na nasa loob ng inyong banyo at aapaw ito sa buong bahay. Ika-10, iwasang itapat ang salamin sa hagdan ng bahay. Regarding this mga kapakbet, iniiwasan ito dahil kapag dadaan ng isang tao sa hagdan at nare-reflect ito ng salamin, para kasing napuputol ang katawan ng isang tao habang siya ay naglalakad sa hagdan kapag nakikita mula sa salamin. Kaya may mga paniniwala na ang swerte at kaunlaran nyo sa buhay ay mapuputol. In conclusion mga kapakbet, kapag maganda ang nire-reflect ng inyong salamin sa bahay, good choice ito. Pwede mo ditong ilagay ang iyong salamin. Kung pangit or hindi maganda ang nire-reflect ng inyong salamin sa bahay, it is a must na ilipat ito agad ng pwesto. Kung hindi naman may iwasan mga kapakbet, remedyohan nyo na lang ito. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood mga kapakbet.